Yung sabi niya na papatayin ko siya, yung ganon. Pagbabantaan. Pagbabantang ako, hindi totoo yan. Alam niyo po ba yun nung umalis tayo? Alam niyo? Hindi ko alam kasi madaling araw mga umalis yan eh. Yung akala ko nagtatrabaho siya, hinanap pala niya yung si Buboy. Yung nga. Oo. Okay. Yan si... Yung akala mo nagtatrabaho. Akala ko pala, nagtatrabaho. naghahanap. Pala hinahanap pala niya yan. Nung dumating, na-itsapira na yung mga anak ko. Yung sa ospital, hindi niya ako nadalaw. Ang nag-asikaso sa akin yung manugang ko at saka si Kenneth. Yun lang. Na dapat siya. Na dapat siya ang asawa ko baga. Sa unang pagkakataon na nagkaharap si Marcos at si Tatay Sani, ay mas lumalalim pa ang kanilang pinag-uusapan at hindi nga natin inakala na ganito lahat ang revelasyon ni Tatay Sani. At sama-sama tayong panoorin hanggang dulo para malaman natin ang ibang kaganapan sa pagbablog ni Marcos kay Tatay Sani na asawa ni Nanay Maribik. Guys, welcome back po dito sa channel ni Commander. At magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayong araw, andito tayo kina Kenneth kasi nangako tayong babalik tayo sa kanila. At di ko lang sure kung nandiyan si Kenneth ngayon. Sana nandiyan po at nang sa ganun eh makausap po natin. At saka yung tatay niya, sana nandiyan. Kasi yung tatay niya yung gusto ko ding makausap. Oo nga pala, may dala tayong ano, di ba? Mamaya na lang. May mga dala nga pala tayo para kay Kenneth. Naiwan sa sasakyan. Nagpunta na lang tayo basta-basta na walang dala. Andun sa sasakyan. Pikiran po. May birthday yan po yata, ano? Ay. May birthday yan. Kagaling po namin dun sa pabahay kila Nanay Isin. Binisita namin at napakabilis talaga ng magtrabaho ng mga karpintero. Saan nandito sila? Nandiyan si kuya mo? Nandiyan si kuya mo? Nasaan? Si papa mo? Wala din. Wala si Kenneth, wala rin si papa niya. Saan kaya nagpunta? Saan kaya pumunta si kuya mo? Hindi daw alam na Vincent. Mahirap pa naman kausap tong bata na to, guys. Hindi tayo sa bahay nila Buboy, oh. Nakakalungkot, wala nakatira. Wala na nakatira dito. Nakakalungkot tingnan tong bahay. Pinaghirapan to ni na Commander, pinaghirapan to ng team natin, syempre. Last ng sponsor, di ba? Tapos, walang ano? Kenneth? Kenneth? Nakabukas, oh. Kenneth? Bakit bukas to? Wala nang ano? Wala nang harang? Wala nang bintana. Ganun. Pati pintuan, nakabukas lang, oh. Ba't hinahayaan na nakabukas to? Pinggan mo. Kawawa. Sobrang kawawa po tong bahay. Nahawa ko. Pwede lang itong buhatin, guys. Bubuhatin ko to. Daling ko to dun sa malapit na pwedeng may tumira. Di ba? Naiunawaan ko naman, guys, na ang hirap ng buhay dito sa trabaho. Pero sa totoo lang, binibigyan naman na sila ng trabaho. Sila lang umaayaw, di ba? Binibigyan naman sila ng trabaho. Si Buboy, sila lang yung umaayaw sa trabaho na binibigay natin. Totally, hindi si Buboy, si mama niya yung umaayaw. Bakit ito bukas pa? Lapong. Ayan. Grabe. Wala man lang kalaklak dito, no? Pwede itong ano, pagtambayan ng mga tambay dito kapag gabi. Di ba? Basta alam nilang walang tao dito, tambayan nila to. Tingnan nga natin. Kawawa. Kawawang bahay, guys. Ito. Sigarilyo. Sigarilyo. Puro sapot ng gagamba. Di ba?
Sa totoo lang, presko nga dito eh. Kahit na kahit pa paano presko dito kasi may siya, may kisame siya. Hindi siya tagos yung init bukod sa open sa sa kakahuyan. May kisame pa, di ba? Hindi mo lang nila ito binubuksan-buksan para naman grabe sira Wala nila ikabit yan. Di ba? Nakakainis tingnan, guys. Pati ito, wala na Yung ginagawa nila dito. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung hindi lang kalananay ma-refix siguro tong lupa, kung hindi ito tinubos ni na Commander sa tulong ng sponsor, baka pwedeng patirahan muna sa iba, di ba? Kaysa naman ganito na kaawa-awa naman tong bahay. Alam nyo, kapag gantong pabahay kasi talaga, ito po yung nararamdaman ko na naaawa talaga ako sa bahay, guys. Kasi syempre, alam mo yun, maaalala mo nung time na pinaghihirapan yun, na maitayo sa tulong ng vlogger, tapos ng sponsor, ng viewers, para lang maitayo. Tapos ganito lang yung kay hinat ng pagdating sa huli, di ba? Yung napapabayaan lang, di man lang. Ang sarap kayang tingnan guys kapag nagbigay ka tapos pinahalagahan, di ba? Butas. Butas. Ayan laki. Puro gagamba. Ayan kita ba sa camera natin? Wala na to guys kapag darating na lang at darating ang panahon na ito ay na lang. Kumbaga pasira ng pasira. Dito sa side na ito, dito sa kusina. Kasi ito, sementado naman to ay ang pwede maging problema nito magkaroon ng mga crack. Pero itong kusina, ito yung darating yung time na mabubutas na, masisira na lang talaga to ng tuluyan kapag walang tao to guys. Ito laki niyan tinakpan lang Ayan Ang laki. Papunta yan dito Hindi ko alam kung ano nangyayari dyan. Ito pa Ano na lang, ibinalik na lang. Sara na lang natin. Pati bintana, wala nang takip. Ayan wala nang takip, sira na. Ganda-ganda ng bahay, di ba? Ang dami-dami dito sa Kapalonga na ang bahay po ay talagang halos giba na bagsak na, pero naghahangad ng maayos na tahanan, ng sementadong tahanan, ng nakatiles na tahanan, ng nakayero na tahanan. Tapos yung mga nabibiyayaan, hindi lang nila pinapahalagahan. Ganda-ganda kaya. Simple lang pero okay yung niya, yung pwesto niya. Yun, kita nyo naman, di ba? Nainis ako kasi mga doorknob sira-sira na. Vincent, hindi ka? Sino kasama mo dyan sa inyo? Ikaw lang? Anong oras pa umalis si kuya mo? Ha? Alas 3 kaya. Alas 3? Wala siyang sinabi kung saan siya pupunta? Wala. Si papa mo nagdagat? Hindi po. Hindi. Ibig sabihin nandito lang din yan. Okay. Baka nandiyan sa birthday yan. Baka sa birthday yan pa. Hindi kaya? Pwede mo kayang tingnan, Vincent? Si kuya mo, pwede mo tingnan? Kahit dyan, tingnan mo lang dyan. At may dala-dala kami dito sa inyo ay pinapabigay ni Commander. Ha? Tingnan mo. Ate, napansin mo yung papa nila? Ay, baka nandun. Sa birthday yan. Si Kenneth kaya? Ay, hindi ko rin po nakita. Hindi mo napansin si Kenneth. Pero yung papa nila, barahilan dyan sa birthday. Ano? Mara, baka lang. Kasi nakita ko kanina doon, di ba may tindahan kay ate nila? Oo. Doon. Baka nakaano sila doon. Oh, okay. Sige, tingnan uli natin. Balik na lang tayo doon. Sige, Vincent, kami na lang. Tayo na lang po. Balik tayo doon sa taas, doon sa pinanggalingan natin kanina. At silipin natin kung baka nandoon si na Kenneth at saka yung papa niya dito sa may birthday na ito. Makiabala tayo, istorbohin muna natin. Dito sa taas, balik tayo dito sa taas. Dito na tayo daan. Ay.
Saan daan? Dito, dito. Ay, nako. Dito, di ba? Taas. Update ako guys, balik ako pag makita ko yung papa nila Kenneth dito. Dating karang. Si Kenneth po ba nandyan din? Ay, uy, karating lang. Karating lang. Maganda tawagin natin muna. Okay lang naman po para baka kumakain pa. Hindi naman natin abalahin. Nabalik na sa akin. Oh, dito na tayo, kasama na natin si Tatay Sani. Sani po pangalan niya, di ba? Oo. Yan, Tatay Sani. Huh. Sabi nga po ni Vincent kanina, hindi naman daw po kayo nagla ng huli ng isda ngayong araw. Hindi. Kasi, exercise. Totoo yan. Medyo ano. Teka muna. Lagyan natin yung ano dyan. Sige tayo, aling upuan mo ito. Ha? Buhatin natin. Buhat na ito. Nasa labas ako. Yan. Si Ma'am Alma. Nasa bahay, di ho makakanat. Oo, nga ka. Bawal, ngayon pa pong April. Kaya, Ay. Buti na nga lang guys, kahit pa paano dito ay medyo presko-presko talaga dito. Dito ka po Tatay Sani? Oo, di. Grabe ba? Sana na. May tsura pala si Tatay Sani, malaking lalaki pati. Di ba? Bakit di nagkaayos. Kaganda-gandang lalaki ni Tatay Sani. Dito nagmana po pala rin dito ang mga anak ni Nanay Maribel Nagkaroon. Tatay. Karoon lang din ng problema. Tatay, Kasi nung ako nasa hospital ay wala na, hindi mo lang tumalaw sa akin. hindi ka malang dinalaw kahit isang beses? Nasa Medicare, nasa diet, hindi na. Ibig sabihin dito ka pala na sa hospital dito pala. Oo, nasa diet po. Kala ko sa Maynila. Ay, nung gumaling ako, diretso na ako Maynila sa pisa ko. Doon ka na nagdiretso. Di ba yun yung time na nandoon sila Kenneth? Yeah, isinama ko na yun. At yun nag-alaga sa akin, yung mag-asawa. Si Kenneth, Kenneth tapos yung kinakasama niya. Nasa ano ngayon, nasa abroad. Nasa abroad. Okay, lagyan muna natin to. Narinig si tatay. Ay, balik ta dito pala. Dito ba yun? Wala akong masasabi sa kanya. Sa akin lang naman ay Di mo tayo. Okay. So, dito ko nalaman na si Tatay Sani pala, dito siya unang dinala sa Kapalongga bago diniretso ng Dait, bago nakapunta sa Maynila. Akala ko si Tatay Sani ay doon na talaga unang na-admit sa Manila. So dito pala muna. Ano tatay? oh. Na dito, nung nandito kasi hindi nadalaw-dalaw ka naman nila. Isang beses lang. Ni Nanay Maribik. Isang beses lang. Kasama si Bombay. Tapos matapos nun, napunta ka na ng Dait. Doon hindi ka na nadalaw. Hindi na. Pero nitong nandito naman, nagkakausap naman yata kayo na. Napunta siya rito, pero yung pumunta ko dyan, ay, hindi talaga ako napunta dyan. Pero ikaw, binibisita ka naman dito sa taas? Binibisita ko niya, pero ayaw ko parang matabang na, parang gano'n. Gayon. Oo, ganun. Masabi kong parang gano'n ngayon. Pupunta lang sa'yo, pero parang wala na dun yung... At sinabi ko naman sa kanya pati, parang
Well, best friend na lang tayo. Ganun lang. Ay, nagkausap naman pala kayo ng Oo, ganun. ano kami. May closure. Ayoko na rin- Ibig ayoko sabihin, na rin may, kasi. may Oo. closure ba tawag doon? Basta Kasi- yung ano na, may pagkakaintindihan na para magkaibigan na tayo. ganun. Gayon. Para, kasi ang hirap naman na magkapit-bahay kayo tapos ano kayo, di ba? sisilipin, Parang ang sama. Oo, sa isip. Totoo yan. Parang, sabi nga ng mga kapitbahay, ganun. Parang sa mga anya, nagkasama naman na niya kayo. Na magkaroon naman kayo ng pinagsamahan. Pinagsamahan. Pero Kahit para sa akin, parang nawala. Yung sa akin. Alin tatay na wala? Yung pagmamahal o yung galit na nangyari? Kasama na nun. Kasama Kasama na lahat. na yun. Lahat na. Pagmamahal na Oo, wala, oo. pati yung galit na wala na. Oo. Yun ang maganda. Kahit pa paano man nangyari man yung tatay yung hindi nyo pagkakaunawa noon. At least ngayon, napatawad mo naman. Oo, okay. Okay, ayos lang. Okay naman. Napatawad ko naman siya. Tay, alam mo na ano nga kami na naawa ko sa'yo nung pumunta ako dyan, bumisita ako noon, na nandito ka na, alam ko nandito ka na, na parang ang hirap na alam kong nandito ka, pero hindi ako makapunta kasi nga baka magalit sila, yung ganon, yung gusto kitang bisitahin, Totoo yan. pero hindi ko magawa kasi nga baka may masabi sa akin, ganyan. Ibang ugali kasi no, ibang ugali. Kaya ayaw kong Totoo yan. pumunta dito sa'yo, pero gustong gusto kitang tingnan noon, kasi Totoo nga yan. parang ang sama naman na alam kong may karamdaman si tatay noong Kaya time na yun. Tapos hindi mo lang natin dito puntahan, di ba? Kaso nga lang, umiiwas na lang din kami at baka sa amin naman may masabi. Alam ko naman, bablog kayo. Alam ko naman, nasa Manila ako, nakikita ko. Napapanood mo yung mga Napanood ko. video? Sa video. Mhm. At, kung ano sinasabi sa akin, puro kabutugan. Yung sabi niya na, yung papatayin ko siya, yung ganon. Pagbabantaan. Pagbabantang ako, hindi totoo yan. Ganito na lang, Tay Sani. May tatanong ako sa iyo para ma-confirm ko yan. Sige. Ikaw po ba, Tatay Sani, ay nung kayo pa ay minahal mo ng Totoo yan, hindi ko nasaktan yan. hindi mo nasaktan? Yan din ang sabi ng mga tao dito. Totoo yan. Nasaktan ko isang bisis lang nung murahan niya yung nanay ko. Hindi Diyan naman pa kami sa kabila. Nandiyan kami sa kabila na yan. Hindi naman ang maganda pag Totoo yan. magulang na ang ano. Kaya yun, totoo yan, nasapa ko siya. Yun ang tunay. Yun ang totoo. Simula noon, hindi na naulit yun. Hanggang nandito na kami. Yung pananakit na hindi na naulit. Hindi na naulit yun. Isang bisis lang. Ibig sabihin, nung kayo pa, nung okay pa kayo, talagang minahal mo ng sobra. Totoo yan. Okay, so Talaga. ganito kasi mga bata, ayaw ko man sanang kumbaga mapag-usapan na yung ganito sa namin ni tatay. Kaya nga Kaso sabi ko nga. Kaya nga lang, siyempre, nababanggit lang din siguro niya. Pero sabi nga niya, kanina, unang-una pala sinabi niya na okay na sila. Kumbaga nakakwento lang siguro ni tatay. Oo. Ay, hindi na naulit yung gayong pananakit ko sa kanya. Kasi, kung nasaktan siya, sinagot niya yung nanay ko, minura niya. Minura. Masakit nga naman sa Kaya anak nga. yun kapag marinig mong mumurahan yung nanay mo. Totoo yan. Yun ang sabi ko sa kanya. So, ganito kasi Tay Sani, nagpunta po kami dito, pinapunta kami ni Commander dito, pinasuyuan kami para, sabi nga niya ay, kasi dati nagme-message sa amin si Kenneth. Oo. Si Kenneth yung nag-message, sabi niya, sana po mabigyan nyo din ng pagkakataon yung tatay ko na kung pwedeng matulungan nyo din. At ano nga daw, kumbaga yung sitwasyon mo nga na may karamdaman ka, syempre hindi ka basta-basta makapagtrabaho. Yeah, totoo yan. Kaya sabi ni Commander, nung mabasa niya ulit yung chat, oo nga pala, minsan nga palang inilalapit ni Kenneth yung papa niya, bakit hindi nyo bisitahin? At hanggat hindi ko pa kaya, puntahan ninyo at nandun pati si Ngayon Kenneth. kasi, gusto namin mag-comment, ay hindi naman po pwede kasi si Ma'am Almay, nakatutok siya doon sa news ko, hindi naman talaga po pwede. At saka kahit kasi mag-comment ka dun kung sino yung napapakinggan kasi siya yun ang paniniwalaan. Totoo yan. Oo. Ganun kasi ang tao ay kung sino ang kausap mo siya yung Kaya nga, tama. kaya nga po. Tapos yung ikinikwento siya yung mali. Siya. Oo. Mali yun. Kaya maganda mali. din kahit paminsan-minsan nga dapat pinapakinggan din talaga both side. Paras ng side dapat pakinggan mo din. Di ba? Para naman Kaya baga pinabayaan ko na yung ngayon. Kahit na nakikita ko, narinig ko, hinayaan mo na lang. hinayaan ko na lang.
Kasi ano yun, ang sama po nun na, alam mo yun, ang dami makapanood siyempre na naikwento si tatay na may mga nagawang mali. Tapos hindi napakinggan yung side ni tatay ng karamihan din na nakapanood kay Totoo Nanay yan. Maribik. Pero tay, ang gusto ko lang pagpunta namin dito ay total okay naman na kayo. Ay ano na lang natin, kumbaga ipagpasa Diyos na lang natin yung mga nangyari. Sabi nga sa akin, nagpunta nga sa akin dito. At saka, totoo yan, hindi ko naman talaga siya kailangan na pumunta rito. Siya nagpunta rito. Ay, sinabi niya, magkaibigan na lang. Sabi ko, walang problema. Ganon. Siya mismo nagsabi. Oo, nung dumating ako galing sa Maynila, ay napunta dito yan. Hindi ko nga pinapansin. Dahil sa, ano ko nga, ganit ako at nung sa mga vlog nga niya, Yung mga narinig mo. nakikita at narinig ko ay mali. Gusto ko mag-comment, hindi naman po pwede. Tay, isa sigurong iniisip mo kaya hindi mo din sinabi yung side mo o nag-comment ka doon kasi iniisip mong natutulungan din kasi sila ay. Totoo yan. Hindi ibig sabihin nun, iniisip mo pa rin sila. Ay, ibig ko sabihin. Kasi kung di mo sila iisipin, pwede mo nang i-message si Alma. Totoo yan. Sabihin mong walang katotohanan. Ay, hindi naman niloloko lang pakinggan kayo, ako ni ma'am. Hindi ako mapakinggan nun. Kasi nga sila yung nandito Kasi dito. nag-message na yung asawa ng anak ko, si Kinit, tsaka yung anak ko, ay hindi naman pwedeng pakinggan naman talaga. Totoo yun. Dahil nakatutok si ma'am doon sa kanila. Oo. Okay, pero yun nga, nakikita ko doon, iniisip pa rin ni Tatay Sunny yung sitwasyon nila nanay na natutulungan kasi. Kumbaga kung sasalungatin kasi agad ni tatay, kumbaga pwedeng matigil yung tulong sa kanila. Oo. Diba yung mga ganung pangyayari? Totoo yan. Okay. Ay, kita mo yan, wala sila rito. Alam niyo po ba yun nung umalis tayo? Alam niyo? Hindi ko alam kasi madaling araw mga umalis yan eh. Okay. Ibig sabihin wala kayong kaalam-alam talaga? Wala, kasi wala rin naman akong pakialam dun sa kanila din eh. Di ba? Ang galing nila. Kasi Wala nga, na. wala nang move on na eh. Kumbaga, nakamove on na kasi wala si na, tatay. parang ano na lang. Hindi na ako nakikita. Anong gawin niyo sa buhay niyo Oo. eh. Bahala kayo, Oo. basta tayo magkaibigan, gano'n. Gayon. Kung anong gusto niya, yung halimbawa, meron ako, binibigyan ko siya. Oh, gano'n. So, ganun. Bilang kaibigan na lang. Kay gayon. Totoo yan. Ang galing ah. May ganun, ang hirap ng sitwasyon yung parang ang tagal ng ilang taon pinagsamahan niyo, tanda mo tay? Aba, December 18. 2018 o ano? 2018. 2018. Oo, 2018. Hanggang 2000? Yung panganay ko kasi Hindi si tay, Sander. 18 years, baka ibig sabihin mo 18 years na. Kasi si Kenneth, Hindi, Sino po ba ang pangalan mo kinasal na? kami, December 18. anong taon? 2022 yata. 2022 o 2002? Parang 2002. 2002. Parang gayon, oo. Kasi yung panganay mo ay medyo ano na ay. Oo, mga 2002. Ang tagal. Ang tagal ng Tagal. pinagsamahan niyo, di ba? Kasi, yung, alam mo kasi, naghinakita na ako sa kanya kasi yung akala ko, nagtatrabaho siya, hinanap pala niya yung si Buboy. Yung nga. Oo. Okay. Yan, Yung akala mo nagtatrabaho. Akala ko Pala, nagtatrabaho. naghahanap. Pala hinahanap pala niya yan. Nung dumating, na-chapir na yung mga anak ko. Ganun. Doon Hindi ka na, nagsamaan hindi loob. na, oo. Hindi niya nabigyan ng focus yung anak ko. Doon na dyan sa kay Buboy. Okay, pasok tayo. Biglang umulan guys. Pasok tayo. Kaya, Sige tayo, sana dito ka. Upo ka dyan, Umulan. kaya ganun. Yung pala yung ikinasama ng ng loob nyo, ikinatampo nyo. Totoo yan. May Saka reason yung sa naman. ospital, hindi niya ako nadalaw. Ang nag-asikaso sa akin yung manugang ko at saka si Kinit. Yun lang. Na dapat siya. Na dapat siya ang asawa ko baga. Oh. Gopings si tatay. Ano siguro nung binata kayo ay gopings talaga kayo na tay? Kasi mga anak nyo gopings din ay si Kenneth. Di ba? Tsaka matangkad si tatay, si tatay San. Diba? Si Nanay Maribik din, nakita ko din yung mga picture niya nung bata-bata. Maganda din naman talaga, di ba? Totoo yan. Oo. Kaya nga na-love si tatay ay, di naman ma-love kundi maganda. Ay, pang ano lang naman kasi ako na. Pang
Ibig sabihin, pangatlo ako. Pangatlo sa naging asawa niya? Oo. Ah. Kasi Pero kayo nun, siya lang talaga ang una. May unang asawa siya. Ikaw, Wala, binata ko eh. siya talaga, yung pinakauna. Oo. Oh. So, binata ko. Siyang may asawa siya dati. Nag-abroad siya. Pagbalik niya, ang kapatid ko nasa Tanay. Doon kami nakilala. Doon kayo nagkakilala. Oo. Binata ka talaga nun. Binata ko, no? Kasi si Nanay Maribik, hindi mo mahalataan din na nagkaasawa na ay. Kasi nga, Kaya nga. parang ano nga, parang alam mo yun, parang bagets-bagets din kasi. Nakita ko kasi mga picture nila noon sa Facebook ni Nanay Maribik. Kaya sabi ko, possible talagang si Tatay Sani ay may itsura din. Kasi si Nanay Maribik nga ay may itsura. Kaya iniisip ko na, tapos nakita ko pa yung mga anak, sila Kenneth, kaya sabi ko, possible talaga. Kaya nga kanina, nung nakita ko si tatay, si tatay pala itong tinuturo na Kasi- matangkad pala. Nagluto kasi kami. Kayo nagluto doon? Oo, kami. Okay. So tatay, tinatanggap mo ba na kami kahit pa paano ay makatulong sa iyo? Sa inyo, ng mga anak mo? Para sa akin ay bahala po kayo. Pero sa akin, kung willing din naman kayong tulungan ako, Tatanggapin nyo kami. Oo, Okay. siyempre. So sige tay, kami nagpapaalam po kami sa iyo kasi nga ayoko naman na basta-basta lang kami pupunta kung ano. Gusto ko kaya nga sabi ko kay Kenneth, sabi mo kay Papa mo totoo kung okay. Ay ba, sa akin, yung basta nasabi ko yung totoo, talagang Opo, tay. Walang kasinungalingan yan. Kasi nung nasa Caloocan nga ako, ay narinig ko, nag-comment na sana kami. Ay puro puro kabutugan naman siya sabi ni Agum. Hindi ko sabi ko tuloy. Bayaan mo na kuya. Bayaan mo na yan. At saka before kasi kami mag-vlog kay Nanay Maribik nung lumabas na yung issue na yun, halos lahat ng tao dito, ang Totoo feedback yan. kasi sa iyo, maganda. Halos lahat sila, pare-para sila na sinasabi ay, hindi, mahirap paniwalaan kung isa lang nagsasabi. Pero ang dami Totoo yan. kasi nila ay, ang dami nila nagsasabi na kayo daw ay mabuting asawa, nung kayo daw talaga yung Nanay Ay, Maribik. totoo po yan. Lahat naman daw ginagawa mo para sa inyo, sa pamilya ninyo. Totoo po yan. Nung po ba tayo kasagsagan na kayo pa ni Nanay Maribik, anong tinatrabaho nyo dito? Ako, dagat talaga. Dagat talaga? Oo, dagat. Sanay talaga kayo sa dagat? Dagat, Kupra, Palaw, Tabas. Alam mo lahat yan. Yan ang mga tinatrabaho mo talaga? Nung mga bata pa yung mga anak ko, kaya yung panganay ko, dagat talaga ako nun. Nabuhay ko sila sa yung dagat at saka Tabas, Nyugan, sa Kupra, Palaw. Yun ang ibinuhay ko sa mga Ang yan. dami nyo palang ginagawa talagang trabaho Oo. tayo, no? Para lang sa pamilya. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Grabe. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang dami nating pag-uusapan dito kala tatay, pero wag na lang. Kasi nga, hindi naman kami nagpunta dito para ungkatin pa kung ano yung nakaraan. At para sabi ko nga, para sa amin, tapos na yun. Kumbaga, syempre, hindi lang natin may iwasan din na si Tatay Sani ay magsalita din ng konti, di ba? Kasi nga, syempre, siya yung involved dun sa mga sinasabi ni Nanay Maribik, siya yung pinupunto dun. So, kailangan din naman, pakinggan din naman natin. Bigyan din naman natin pagkakataon na marinig natin yung sinasabi din ni Tatay Sani. Di ba, Tatay? Okay. Opo. Totoo po yan. Tatay Sani, ganito. Ito pinagtitirikan ba ng bahay ninyo ay kaninong lupa ito? Kay tatay ito sa magulang ko. Sa mismong magulang mo. Buhay pa ba ang mga magulang nyo? Patay na, parehas dalawa. Patay na parehas. Patay na parehas. Okay. Kasi ito, 5 lang ito. Yung kabila na yun, ay hindi nakasagop yun. Ako lang nang gumawa nito para sabi ko kasi nakita kita noon sa Caloocan nagpasyal ka na rito, galing ka dyan. Di ba Ay, nagpunta ako bulok dito nito bulok na. Oo, nakita ko, nag-vlog ako dito sa bahay mo na to Nung dumating ako, yan, inayos ko na ito. Pero nung umalis ka, ganun na yun? Hindi. Ganun talaga yun. Pasira na talaga rin? Pasira talaga. Inayos ko lang. Okay. Oo, Oo nga, kaya nga nagulat ako tayo nung pagbalik ko dito, nagulat pagpasok ko dito, ganito pala dito sa likod. Nung nagbalik ako nung kasi si Tutoy, yung bunso ko, naawa ko dyan, kaya binalikan ko. Dahil dito kay Kay Vincent. At nandito sila, ay kinakawawa naman yan dyan sa baba. Kaya umuwi ka. Utos-utosan ba? Kaya Ibig sabihin, umuwi ka para sa anak mo. Oo, para dito. Yan. Pwede ni tatay. Tapos pasaway pa si Vincent. Pasaway. Tapos pasaway pa si Vincent. Narinig mo yung Vincent. Iuwihan ka ng tatay mo dahil sa'yo. Kaya pag nagluko-luko ay
lalayasan ko na naman yan. Oo. Kaya huwag kang pasaway dito sa papa mo. Tsaka kay Kuya Kenneth mo. Sila na nga lang nag-iintindi Ay, sa'yo kami dito. ng tatlo na dito. Pero tatay, sa ngayon may tatanong ako, yung kinikita mo ba sa atin na trabaho mo, kamusta? Wala akong trabaho kasi. Yung pag Pasulpot-sulpot. sa dagat, Dagat lang. Katulad kahapon, nagtugpa ako. Ay, gabi na ako dumating. Ay, puro patuna naman. kamusta naman? Kumbaga ano yung halos nagiging pang sarili na lang? Naka 3 kilo O naman. naibibenta naman? Iniyulo ko muna, tapos bininta ko rin kinabukasan. 2 kilo. 160. 2 kilo. 2 kilo lang. Tapos yun yung pinagkukonsumo nyo. Ay kung Yun. minsan magbibigay ka pa ng baon dito kay ano, Kaya nga, 20 yan. Oo. 20 yan. 20 pesos. 20 o di pesos bawas yan. pa yun dun sa 160 na yun. Bawas yan. Okay, sige tay, Sunny, salamat sa unang pag-uusap natin. O nga pala, tay, dapat kasi may dala kami ay napasalubong sa iyo. Ando sa sasakyan namin. Okay lang ba sa'yo? Baka pupunta ka din naman dun sa may birthday yan ay. Ay, hindi na ako, hindi na ako babalik dun. Hindi na. Pero okay lang sumama ka sa amin hanggang sa sasakyan. Bahala ka po. May dala po kami dun ay. Ay. Para dali mo na pabalik dito. Ha? Ay, kayo po. At limot ko ay di ko na bit-bit kaka. Kaya excited ko na makausap kayo. Salamat. Sige, tara puntahan natin. Tara guys, salamat at ito yung unang munang pag-uusap namin ni Tatay. thank you. At salamat kasi pinagbigyan mo tayo na makausap siya. Okay? Thank you. Tara tay, sama ka. Tara. Okay, hindi yung nga sabi ko kanina sa totoo lang. Maraming pag-uusapan talaga dito kapag kausaping sa pinagsamahan nila ni Nanay Marivic. Napakaraming pag-uusapan kasi kung ano yung simulang nasabi ni Nanay Marivic noon, doon din magsisimula siyempre si Tatay Sunny kung ano naman yung irerebat niya o sasabihin niya para depensahan din naman yung sarili niya sa mga nailabas noon sa vlog, di ba? Sa totoo lang, yung mga ganito kasi guys sa pangyayari, hindi naman namin ginugusto minsan na maglabas pa ng mga kwento tungkol sa mga gantong pangyayari. Kaso nga lang, minsan sa kanila na mismo nang gagaling. Hanggang sa iyo, na pag-uusapan, syempre, kapag ba naman ikwento sa iyo, ignorin mo lang ba, di ba? Kumbaga, pabayaan mo na lang, magsasalita ka dyan, bahala ka dyan. Basta ako magbibigay lang ako sa iyo ng tulong, may dalala ako, ibibigay ko lang to sa iyo. Kahit pa paano, syempre, kapag nagkikwento, pakinggan mo. Diba? Kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung hinanaing niya. O kaya, minsan yan, lumalabas na yung mga kwento-kwento na ganyan, na napag-uusapan. Okay, tayo natin si Tatay. Kasi na si Tatay? Vincent! Vincent! Saan si Vincent? Vincent! Nawala si Tatay Sunny ah. Oh. Vincent, halika. Kunin mo yung dala namin. Tara. Vincent, tara. Sunny na. Bigas at saka groceries. Tay Sunny, dyan niyo po oh. Ay, salamat. Sige po, walang ano man tay. Ito ay unang tulong namin sa iyo tay. Ano? Ni Commander ha? Sana nga maraming blessing din dumating sa inyo tay. Kung anong dumating kala Nanay Marivic na blessing nung time na yun. Sana ganun din sa inyo. Tay. Sige tay, sa sunod ulit. Sige tay. Salamat po. Tay. Sige po. Punta na kami. Thank you. Sige ha. Balik na kayo. Oo po tay. Sige po. Bye guys. Pupunta na rin tayo. Kasi nga anong oras na oh. Alam nyo naman, pinagkakasya lang natin yung oras mag-edit. Ganyan. At saka ayaw ko munang sagarin si Tatay Sunny ngayon. Baka mabigla. Huwag muna natin siyang puwersahin na ano. Kasi medyo naglalabas na siya ng hinanaing niya rin. Kinokontrol ko kasi alam nyo naman, baka humaba. Kaya kinokontrol ko lang. Tama na yung kahit pa paano may narinig din tayo sa kanya. Hindi naman siguro masama, di ba? Kung si Nanay Marivic na napagbigyan natin. Sige po. Thank you. Salamat po. Bait din si Tatay Sunny. Ha? Okay, pauwi na rin tayo. Pinutol ko na muna talaga. Sinadya ko talagang putulin na muna yung usapan namin. Kasi nga, alam ko marami pa yan ilalabas si Tatay Sunny nagpunta naman tayo doon para tumulong. Hindi na para ungkatin nga. Kaso nga lang, yung hindi natin siya makukontrol kung magsalita din siya.
At ano din naman niya, yung karapatan niya din naman yun siguro, di ba? So, okay, salamat sa pagsama sa aming araw. At supportan niyo itong video na to. Supportan niyo ang pamilya din ni Kenneth tsaka ni Tatay Sunny, na kita niyo naman kung gaano niya rin kamahal yung mga anak niya, na umuwi siya para lang kay Vincent, na nalaman niya na medyo hindi siguro okay sa side ni nanay, kaya napilitan din siyang umuwi, di ba? Ibig sabihin mahal niya rin yung ano niya, yung anak niya. At saka nung time na yun, wala talaga tayong narinig sa kanya na kahit anong comment. Yung mga anak lang niya yung di nakakapagpigil sa mga na mag-message kay Commander, pero kay Tatay Sunny never tayong nakarinig ng message galing sa kanya. Ibig sabihin, iniisip niya rin na baka mahinto kasi yung tulong din sa kay Nani Maribik, na nagkaroon din naman sila ng pinagsamahan, ganyan. So yun lang, God bless po sa lahat, supportan niyo yung team namin, ingat po kayo.